Ako, paggising ko sa umaga, lalo na pag ganitong may edad na, nung mga late nagsimula ako, pumasok ako ng mga mid-40s, late 40s, nagko-close open na ako paggising ko sa umaga. Close open, buhabalik tayo sa pagkabata, 'di ba? Ayan, nagko-close open kasi medyo nananakit na po yung mga joints ng aking mga fingers. Ganyan din ba kayo? Pero yung iba, mas seryoso yung nararamdaman, diba? Kagaya po nitong pag-uusapan natin today, mga kapatid. Sa araw-araw nating pagkayot sa buhay, isa sa pinaka-gamit na gamit po natin, siyempre, diba? Ang ating two hands, ang ating mga kamay, the left and the right. Ayan, lalo na sa mga nasa manual jobs tulad po ng trabahador sa transport, delivery, vroom, 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 at maintenance service. Maraming mga kinakalikot-kalikot na ganun. Di po ba, mga kapatid? Siyempre, hindi rin mawawala yung mga nasa BPO sector na isa sa mga pinakamalaking employer sa bansa. Kasama po dyan yung mga office worker, computer, ayan, di ba? Therapist, mananahi, cashier, hairdresser, at marami pang iba. Yan, napapag-usapan namin ng ate ko kasi she's a hairstylist, she's a hair cutter sa ibang bansa. At talagang pag nagkukwentuhan kaming mag-ate na kino-complain na niya yung kanyang kamay. Dahil nga nagagamit araw-araw. Ito yung kanyang puhunan sa kanyang pagtatrabaho. At dahil po sa paulit-ulit na paggamit ng mga kamay, hindi maiwasang makaramdam ng pananakit o pamamanhid, di ba? At isa sa mga madalas na sanhi nito, yung tinatawag, narinig nyo na ho ba, yung carpal tunnel syndrome? Ano nga ba itong kondisyong ito? Ano yung mga senyales na hindi dapat ipagwalang bahala at paano ito ginagamot? Paano ito maiibsan yung pamamanhid or the pain that we experience? Or baka kailangang umabot na ba yan sa paggagamot or surgery? Pag-usapan natin yan. Kasama ang ating guest, orthopedic surgeon, Dr. Irvan Tan. Perfect mornings, Doc Tan. Hello, good morning Miss Cheryl and good morning sa lahat ng ating mga manonood. Salamat po for joining us. Nanganib po si Doc Tan na muntik na kaming mag-Zoom. Pero syempre, iba pa rin kasi yung face-to-face. Alam naman po natin yung nangyaring talagang grabing traffic po kahapon, dulot nga ng protesta po ng mga kapatid natin mula sa INC. Well, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang protesta, pero ngayon mas na-manage na ng ating authorities. Kasi ang nangyari kahapon, talagang humambalang naman po yung inyong mga sasakyan. Talagang kinain nyo naman po yung ating mga kalsada. Naintindihan po, may kanya-kanya po tayong pinaglalaban, hindi ba, na paniniwala. Pero sana rin po, hindi natin sinasabi na inirerespeto natin yung mensaheng gusto nyong ipaabot sa pamahalaan. Yan po ang take ninyo. Pero sana kinonsider nyo rin po yung naabala at naperwisyo nyo pong mga kababayan din po natin na gusto lang naman magtrabaho, 'di ba? Nagtatrabaho ng marangal, maayos, lumalaban ng patas. So at least ngayon, ayan, kung ilang araw man po kayo papayagan pa dyan, ang mahalaga naman ay na-manage na. So ayan, nandito si Doc Tan kasi mas less na ang traffic. Umabot. Lahat tayo kasi kahapon, di ba? Ako nga po, dumating ang programa natin, 10 o'clock, dumating ho ako, 10:06, nagmuntik-muntikana na lang. Buti na lang, kung hindi man talaga ako aabot, ay ready si DJ Chacha. Thank you, DJ Chacha. Baka sa mga susunod na araw, salamat for saying yes, kahit hindi natuloy. I appreciate it. Bago po tayo magsimula, gusto lamang po naming linawin na si Doc Irvan Tan ay hindi po siya parte ng MX3. Narito po siya bilang isang orthopedic surgeon upang magbahagi ng kanyang medical expertise tungkol po sa carpal tunnel syndrome. Simulan natin, Doc Tan. Sa basics, let's go basics. Paano ba nakastructure yung ating pong mga kamay? Paano nagtutulungan yung mga buto, litid, muscles at mga nerve para makagalaw at makakontrol natin ang ating mga daliri?
Okay, Miss Cheryl. So, meron po tayong 27 bones sa ating kamay, no? Maliit lang yung ating kamay. Oo. Pero iisipin mo, meron tayong 27 bones doon na Wow. nagpo-provide na structure ng ating kamay. Bukod doon, meron tayong mga litid o yung mga tendon. So, ang ginagawa nito mga to ay nagpapagalaw ng daliri natin. No? Nagpapadiretso or nagpapatupi. Meron din tayong mga nerve at mga muscle. So, yung muscle, paggalaw. And then yung nerve, syempre, binibigyan ng pakiramdam yung ating daliri at paggalaw din. No? Tinutulungan tayo sa paggalaw. Yun po, nabanggit nyo, Dr. Irvan, yung nerve. Ano po? Opo. Ano ba yung ginagampanan ng tinatawag na median nerve? Okay. At ano po naman ang carpal tunnel? Okay. So, ang median nerve, unahin muna natin si median nerve. Si median nerve ay isang nerve, napakalaking nerve na nandito sa may pulsuhan natin, wrist, sa harapan. So, ang ginagawa nitong median nerve na ito ay nagpo-provide siya ng sensation dito sa sensation sa ating mga daliri, lalong-lalo na itong hinlalaki, hintuturo, yung middle finger tsaka yung ring finger natin, no? Yung kalahati ng ring finger. Bukod doon yung muscle doon sa thumb. So usually sige mamaya na lang 'yun. So, Pero nandito usually, yung median nerve. Nasa gitna. Median nga eh. So, Opo. nandito sa middle. So, siya ang nagbibigay, sabi niyo po, ng pakiramdam. pakiramdam Opo. sa mga daliri natin. Okay. Yung Opo. carpal tunnel naman. Yung carpal tunnel naman, isa siyang makipot na area doon sa wrist pa din na doon nakatira yung si median nerve, no? So nandun siya sa loob. Oo. Bukod dun sa median nerve kasi, hindi lang siya mag-isa na nandun eh. Nandun pa yung mga tendons natin na nagpapagalaw ng daliri. So, ang nangyayari sa carpal tunnel dahil sobrang dami nila dun, pagka nasobrahan sa paggalaw nung kamay natin, namamagana yun. Pag namaga yun, maiipit yung nerve. So, tama po ba na sa carpal tunnel syndrome na tinatawag, ang median nerve po yung naiipit o nako-compress? Yes po. So, Yung paano median po nerve. nangyayari yon? So, usually, nangyayari yun sa mga repetitive na motion. So, particular na dyan, syempre, yung trabaho. No? So, syempre, kung anong ginagawa mo pang araw-araw, dun usually nangyayari. So, example dyan, yung mga nagko-computer na nabanggit na kanina. Yung mga nagko-computer, yung mga manual labor, driver. So, most of the jobs na paulit-ulit na Paulit-ulit. ginagalaw. Paano? Paano nangyayari yun? Bakit nga itong mga sa mga ganitong klaseng trabaho ganun na nakakaapektuhan na? Parang sa bagay, no? Parang wear and tear. Wear and tear. Oo. Hindi naman siya Mangyayari mangyayari sa isang ano lang eh. So, Oo. pag paulit-ulit. Hindi rin po ito mangyayari lang sa loob ng ilang buwan. Pero kung ilang taon nyo ng ganito ang trabaho nyo, talagang posible tumaas yung risk nyo na mag-develop nitong carpal tunnel syndrome. Gaano ka-common po ang may carpal tunnel syndrome ngayon? Mas marami ba kumpara nung mga nakalipas na panahon? Actually, napaka-common ng napansin carpal nyo? tunnel. So, sa Common. clinic ko po, siguro, madami talaga. Oo. Kasi most of the patients na nagpupunta na may carpal tunnel, yung mga BPO, Aha. di ba yung mga BPO, ang dami-dami na natin BPO dito sa sa Manila pa lang. So, napaka-common talaga siya. Yun pong, okay, maliban sa computer work, ano pa po yung mga iba pang risk factors na pwedeng magpataas ng pagkakaroon ng carpal tunnel syndrome, Doc? So, bukod dun sa mga, sabi ko nga, yung jobs na paulit-ulit yung galaw, oo, pwede din, risk factor din yung mga pasyenteng may diabetes, yung mga may thyroid problems. Basta yung may kinalaman sa hormones. Okay. So, pwede siyang maka-affect. So, kaya nga common siya sa mga babae din kasi pwede din yung mga nagbuntis na nanganak or yung mga nagme-menopause na ng mga babae. Dahil may kinalaman ng hormones. Hormones, Paano opo. nakaka-apekto yun, Doc? Yung hormones kasi pwede siya magkaroon ng retention doon ng fluids dahil doon sa mga hormonal changes natin. So pwede siya maipit. Bukod doon yung mga tendon, pwede siya mamaga. Or pwede din yung pagkapal ng ligament na nasa yung carpal tunnel kasi natin may bubong yun eh. Okay. So carpal tunnel siya, yung ilalim ng carpal tunnel buto, tsaka yung gilid buto, pero yung ibabaw niya ligament, no? Transverse carpal ligament. Ito, Doc. Dito. Dito, Okay. dito.
Dito, dito. Dito po. Hindi daw hindi sa wrist. Hindi sa wrist. Dito, sa Dito, sa ilalim gitna ng po. palad. Opo. Sa gitna ng palad. Ito. Oo. So, yan, pwedeng kumapal din kasi yun dahil sa hormonal changes. So, pwede siya maipit talaga. Tapos, well, nasa ano ba yan? Yung size ng carpal tunnel, depende ba yan sa gender or depende sa laki ng kamay? Kasi may mga babae malalaking kamay. 'Di ba? Mas malaki pa yung kamay sa isang lalaki. Or talagang mas maliit ang carpal tunnel ng mga babae kumpara sa lalaki? Well, according sa studies, mas maliit talaga yung carpal tunnel ng mga babae. Well, kasi yung structure din ng babae, mas maliit eh. So, it depends din kung yung structure naman ng babae, medyo... Malaki. Oh, so nasa hindi 'yun sa gender, more of yung structure ng kamay kung gaano kalaki. Kasi sabi ko nga, mayroong mga babaeng talagang malaki yung kamay, 'di ba? Opo. So ganun pala 'yon. So nakakaapekto din pala 'yan mga kapatid ha sa mga nagbubuntis, mga nasa menopausal stage, welcome, yung mga nagpe-perimenopause. Ako menopause na kasi ako eh. So buti na lang, hindi ko rin naman parang hindi ko naging concern po yun, yung carpal tunnel. But I do have friends and they're really, sinasabi lang talagang masakit. It's bothersome. Talagang paano ba? Kapag nagsisimula ang carpal tunnel syndrome, ano ba yung mga senyales, sintomas nito, Doc Tan? Okay po. So, ang symptoms ng carpal tunnel natin ay yung pagmamanhid nung kamay, no? Particularly dun sa mga daliri na affected. Usually, yun nga yung kanina, thumb, index, middle, tsaka kalahati ng ring. Oh, kalahati. Opo, kalahati lang. Kasi ibang nerve na yun dito eh. Yung itong si small, tsaka yung kalahati na yun. So ito, at saka yung lower part, Yung or the upper half, part. yung dito sa side. Oo. Dito, Yan, pag yan, ganon. yan. Opo. Pinutol ko daw. Oo nga naman. Paano naman yun pagkaisa lang. So yung kalahati ng Yes. ating ring finger. Kasi ito pala, at saka ito, iba Iba na. na po. Ulnar nerve na po yan. Okay. So ito, yan. So, 3.5. 3.5. 3.5. So yan, nagsisimula na yung pamamanhid. Pagmamanhid. Iba-iba kasi, depende sa pakiramdam ng pasyente. Yung mamanhid, yung parang kuryente, tusok-tusok. Oo, or Hindi kaya, may pain. panghihina. Pain. Oo. So usually, complaints ng mga pasyente dito, usually sa gabi daw to. Nighttime. Umaatake. Tapos nakakabitaw sila ng gamit. Kasi humihina na yung thumb eh. So nakakabitaw sila ng gamit. Okay. So, yun yung common na simptomas ng carpal tunnel. Bakit daw sa gabi? Kasi napapansin, wala nang ginagawa masyado. Walang ginagawa, bukod sa, pwede siya magka-fluid accumulation. Bukod dun, yung posisyon ng pagtulog, pwede siya maipit. Oo. Hindi mo na mamamalayan yung pagtulog kasi ano So, posisyon. Gaano or kailan na masasabi, Doc, na kailangan na magpatingin sa doktor? Kasi I'm sure laging sasabihin na, naku, napagod lang kasi kasama sa trabaho yan eh. So, papahinga ko lang to. Pero kailan na kailangan pong magpatingin sa isang espesyalistang katulad po ninyo? Ayun, Ma'am Cheryl. So kung may nararamdaman na, ideally, magpa-check up agad, no? Nang malaman natin, syempre i-assess pa natin yan kung gaano kalala yung carpal tunnel natin. Pero kasi kung wag na sanang patagal eh. Kasi pag pinatagal na, baka mas mahirap yung magagawin natin. Pwede tayo umabot sa surgery. Pero pwede ba yan gumaling pa? Siguro gagaling pag hinto mo yung klase ng trabaho. Kadalasan, I'm sure sinasabi sa inyo, Doc, na, Doc, kasama na po yan sa trabaho ko. Hindi naman ako pwedeng mag-iba na lang ng trabaho, diba? So, paano muna yung unang gamutan, kakayanin pa ng gamot or pain reliever lang? Okay. So, usually mga pasyente dumadating sa clinic, syempre, hindi ko sila mapipigilan sa kanilang trabaho. Sabi ko, hindi ko kukontrahin yung trabaho niyo. Pero kailangan lang natin bawasan yung for example, magko-computer ka for 2 hours, syempre medyo matagal yun. No? So, sinasuggest ko na mag-stretching man lang or pahinga muna kahit mga 30 minutes. Diba? Yung mga nagpopokpok, yung mga nagdadrive, sabi ko, pahinga muna kahit mga 30 minutes every 2 hours, 2 hours. Tuloy-tuloy, oo. Kasi kung tuloy-tuloy, syempre tuloy-tuloy din yung pagiging Lalo damage na kung mo. sabi nyo kung may inflammation na. Diba? So, pag ito'y napabayaan, tiniis na lang, minsan lalagyan na lang yan ng or Opo. iba-bandage, diba? Para hindi masyadong gumagalaw. Baka ganun lang yung mga kanya-kanya nagse-self-medicate or
Ano ba yun? Basta kanya-kanyang diskarte, di ba? Para maibsan yung pain. Pag ito'y napabayaan, Dok, saan maaaring mauwi? Sa anong maseryosong problema sa carpal tunnel ang pwedeng mangyari? Kasi kung napabayaan natin yung nerve, pwede siya magkakaroon ng permanent damage dun sa nerve. No? So, pwedeng permanent na yung pagmamanhid niya tsaka yung panghihina ng kamay. Kaya usually, inaagapan yan kapag, sabi ko nga, kapag nagpapacheck, ina-advise ko dyan yung pahinga-pahinga from time to time. Yung wrist splint, so pwede yun. Nabibili naman yun sa kung saan-saan, online or kung saan. No, nabibili naman yung wrist splint. Bukod dun, exercises ng kamay. O sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Ano ba yung mga pwedeng gawin? 'Di ba? Iba kasi yung nararamdaman ko yung sa akin, arthritis na yata to. Kaya ako nagko-close open. Pero so far, wala akong nararamdaman na pamamanhid or tusok-tusok. Pero kayo, yan ba nararamdaman nyo? Ito pala yan, yung median nerve. Nandyan yung carpal tunnel natin. So pag apektado ang ating median nerve, ay makakaramdam kayo dito sa ating hinlalaki, hintuturo, middle finger, at saka ring finger. Kalahati ng ring finger, nandyan yung possible na pain or tusok-tusok na pakiramdam or pamamanhid. Pag ganito na, pwedeng problema na po yan or nagsisimula na yung tinatawag na carpal tunnel syndrome. Especially kung ang trabaho nyo nga po ay madalas ginagamit nyo po ang inyong mga kamay. Tuloy natin yung ating discussion, Doc Tan. Dahil marami nga pong Pilipino, yung halos maghapon na nakaharap sa computer, naku, yung mga bata, Gaming. hindi nila trabaho, ayan, pero non-stop sa paghawak ng kanilang gadgets, no, the gaming. Ayan, ano ba yung tamang posisyon ng kamay, pulso at braso kapag nagta-type o gumagamit ng mouse? Okay. So sa pagko-computer kasi common yan kasi nga dahil nagma-mouse keyboard, no. So ang usual na position diyan na ina-advise is nakadiretso lang. Mahirap naman gawin 'yun kung magko-computer ka, 'di ba? So kung meron ka ng simptomas ng ng carpal tunnel, pinapasuotan ko na 'yun ng wrist splint para kahit papaano nakadiretso siyang ganyan. Habang nagwo-work, nagko-computer. may ilalagay na wrist splint. Ang tawag po, mga kapatid. Okay. Kung may simptomas na. Kung may Pero kung wala naman, syempre bantayan na lang na hindi siya ma-bend masyado. Yun lang naman kasi nagkukos nun Kasi kung matagalang kadalasan, pag-bend. di ba, nakababa itong wrist Yan. natin sa table. So, tapos nakaangat yung so nakaganon yung posisyon. Oo, lalo pag may pinipindot ka na mas... So, dapat sana ganon. Yun yung best. No? Yun yung best. Kasi yun yung less pressure sa nerve natin. So dapat nakaganon, mga kapatid. Huwag nakaganon. Madalas ganon, di ba? Tuk-tuk-tuk-tuk. Lalo na yung magagaling mag-computer, mabibilis, di ba? Ganyan, nakaganyan yung posisyon nyo. So at least man lang nakaganyan. Or maybe, lagyan nyo ng patungan, no? Yung ditong area nyo. Okay, mas okay ba yung parang naka-down ng konti? Hindi din pwedeng igaganyan. So di rin. talagang... Flat. Kung ano man yung posisyon na magagawa, basta nakadiretso. Oo, basta nakadiretso. Okay, ano pa, Doc, ang pwede nating tip po sa kanila? Yun nga, yung, yung kapag splint. matagal, splint. So, kapag matagal, syempre ipahinga. Exercises, di ba yung kanina, yung pinag-usapan natin, mga exercises. So, pwede mo, usually range of Mga motion. ganun-ganun. Yung Yan. sinasabi na exercise, ganyan, oh. Yan. Ilang beses, ayan. Tapos yung sa wrist, di ba? Kailangan mo ito. Tsaka yung Okay. pag ganito. So, actually, kailangan mo lang naman talaga siya igalaw-galaw eh. Hindi ko kaya, Doc. Ayan. Ayan, okay. Sumasama yung braso ko. So, yung wrist. Tapos, Tsaka ito, yung ganito. ganon. So, basta maigalaw mo lang siya. Hindi lang siya mag-stay na hindi gumagalaw. Pwede. So, di ba, every few minutes, gawan nyo po ng ganon yung i-exercise nyo po yan. Ano pa? Gaano kadalas dapat magpahinga o mag-stretch din? May stretching ba yan? So, wala namang specific na time. Pero ako sinasuggest ko siyempre every hour na nagtatrabaho ka. Siyempre, madali lang naman mag-stretching. Madali lang naman mag-exercise. So, pahinga ka kahit 10 to 15 minutes. Mag-exercise ka. Stretching, pahinga. So, wala naman siya specific time. Pero, as much as possible, hanggat, for example, 1 hour ka na, alam mo naman na matagal na yun. 1 hour, 1 and a half, 2 hours, di ba? So, Doc Tan, regardless kung anong klaseng trabaho yan, hindi lang sa mga nagko-computer, yung ating mga mananahi,
Sa yung ating mga vroom-vroom, mga rider, 'di ba? Or gumagamit po ng hand tools. So ganon. 'Yun ang same exercises na pinakita natin ang pwede nilang gawin. Tsaka rest. Pahinga. Oo. Kasi hindi ko alam yung sa computer pwede pang malagyan ng ng wrist splint pero kung ang trabaho mo ay rider ka, mananahi, Mahirap, oo. parang ang hirap na gumamit ng wrist split. Pero kasi matigas 'yun, 'di ba? May bakal nyo sa ilalim. Pwede bang paano yung karton? Pwede din basta, Diba? basta support lang naman yun eh. Support lang naman. Ayan, tinuturuan ko lang po kayo kasi baka minsan, 'di ba, naintindihan po natin na minsan limitado po yung ating budget. So, tayong mga Pilipino madiskarte. So, kung meron naman kayong benda dyan, tapos may matigas na karton, ibenda nyo po, maybe until here, 'di ba? Kasi nandito again hindi po risk dito nandito yung sa yung carpal tunnel, ayan sinasabi ni Doc, ganito pala kahaba. So, ideally hanggang dito. So, pwedeng bendahan hanggang dito pag ganun, Doc. Pwede. Na support, ganun. Ay, ganun naman gagawa nyo pag Basta ang wrist purpose lift. lang naman, hindi mo siya magagalaw. Oo, maganon. Ito, gagalaw. Ito lang, yung pinoprotektahan. Ayan. Kung ma-diagnose na, Doc, Tahan, yung isang tao ng carpal tunnel syndrome, ano-ano yung mga available na treatment options? Saan ka muna na umuuna? Pag hindi na kaya, ano yung next step mo hanggang Hanggang surgery, sa possible surgery surgery? Opo. Opo. So, ang unang-una, kapag may dumating na pasyente na may carpal tunnel, ina-advise namin yun. Siyempre, tinetest natin yan, no? So, yung pag-test dyan, simple lang naman. Kapag pinipindot, pag tinatapik mong ganyan, makakamdaman mo yung simptomas. No? Pag tinatapik mong ganyan. So, kaya nyo gawin sa bahay yun, no? Tapikin nyo sa bahay. Tawag doon, Tinel's test. No? Tinel's test. So, tinatapik-tapik yan, Okay. makakamdaman mo yan, no? Anong mararamdaman, Doc? Yung pagkuryente, yung nakakamdaman ng Ayun. symptoms. Ibig sabihin, simptomas na yon. Mm. Ay, buti na lang. Wala akong nararamdaman, Tapos, Doc. Okay. Lapit na po. Malapit na. Tinakot ako. Okay, malapit na. Okay. Yung isa naman po, yung tinatawag nating Fallen's test. So, Okay. ginaganito natin siya. So, yan. So, ang purpose kasi nito is para maipit natin yung nerve. Okay. Para makakamdaman mo din uli yung symptoms. Wala, Doc. Okay, kayo mga kapatid, kamusta po ang inyo? Okay, tapik-tapik. Tingnan nyo. Kung may nararamdaman kayo. Tapos this, what's the test? Fallen's. Fallen's test. Ayan, ganyan. Dapat pag gumanyan kayo, may nararamdaman din kayong sensation dyan. Parang nakukuryente Opo. na may konting pain. Yan. Mga senyales, symptoms na po na yan nga ay posibleng carpal tunnel syndrome. Okay. Okay? So, next naman kung may kasi mga pasyente negatives doon sa dalawa na yun. Oh. Pero may nakakamdaman. Oh. So, may mga test na pinapagawa dyan. Yung tinatawag natin EMG. Alright. Oo, so, yun pinapagawa. Ngayon, kung talagang carpal tunnel sa test or dun sa sa exam, siyempre, ang unang-una dyan, yung mga conservative management ng which is yung gamot. Pero ang gamot kasi hindi ko naman ina-advise na tuloy-tuloy yan kasi masama din sa ating ibang organs. Yung splint, so yun yung mga pinakasimple. Next dun, yung mga kasamahan natin na rehab medicine. So, pinapa-therapy yun, ini-exercise. Ngayon, kung hindi talaga nawala sa mga yun, may option tayo dun sa mga may procedures na, which is yung una is yung steroids injection. So, sa steroids injection, ang ginagawa doon, ini-inject yun doon sa area ng carpal tunnel. Ang purpose kasi doon, para mabawasan yung maga. Although, ang problema kasi doon sa injection na yun, hindi siya permanent. No? So, siyempre, pag nawala na yung effect ng gamot na yun, Na gaano katagal tumatagal yon yung epekto ng It gamot na depends yun? siguro mga 3 to 6 months. Okay. Depende sa pasyente kasi. So, syempre, last dun, if talagang wala na yung lahat ng ginawa natin na yun, hindi na nawala yung simptomas, mapupunta tayo sa surgery. No? Sa surgery naman yun, minor procedure lang naman yun. Usually, ginagawa nga yung gising. Okay. Pag gising, pinapauwi din agad. No? Anong yung ginagawa doon? O yung kaninang, di ba, nabanggit ko yung ilalim ng carpal tunnel is yung buto. Tapos sa ibabaw, meron siya parang takip. Yun yung transverse carpal ligament. So, ang ginagawa sa surgery, tinatanggal yung transverse carpal ligament. Ay, Pinuputol yun. dahil So, nakaka-apekto siya dun sa nerve. Kasi siya yung umiipit So, nade-decompress siya. Pag naputol yun, Oo. lalabas na yung nerve natin, hindi na siya maiipit. Oh, okay. May kinalaman din ba yung pagiging malusog? Kasi syempre, lumalaki yung Hindi naman. Pwede, kasi Pwede. usually mga malulusog,
pwede silang magkaroon ng hormonal problems, diabetes, di ba? Yung mga ganon. So, pwede. Pwede. Hindi, akala ko pag yung mas malusog yung kamay or yung mas mas maiipit. malaman yung Pwede. Ano ba yun? Pwede May, din. okay. Doc, isa sa mga tatanungin namin kung may scientific basis ba. Sabi nila, omega-3 fatty acid ay makakatulong. Totoo ba yun, Doc? Well, ang omega-3 ay isang supplement. No? So, Oo. Supplement siya. So, pwede siya makatulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. No? Kasi pwede siya makabawas ng inflammation. Pero, syempre, hindi natin siya pwedeng gawing lunas Hindi siya sa gamot. carpal Oo. tunnel syndrome. No? So, pwede siyang supplement. No? Okay. Alright, mga kapatid, dito na tayo sa Totoo ba, Doc? Sa mga madalas gamitin ang kamay, ayan. Baba tayo, Army. Okay, dito na tayo sa Totoo ba, Doc? Ayan. Bawal magbasa ng kamay kapag pagod. Hindi po. No, so wala po tayong scientific basis dun sa pagbasa ng kamay kasi usually yung paniniwala ng mga medyo mas nakakatanda sa atin. 'Di ba? Pero wala namang basis 'yun. Ang importante lang talaga diyan ipahinga. Ipahinga yung kamay pag pagod, no. So pwede mo naman basahin. No? Kasi sinasabi mapapasma. Opo. So hindi totoo yung pasma. Oo. Actually, nagtataka rin ako, bakit kagaya yung mga basketball players, di ba? Nakatapos sa isang buong game, tapos diretsong Naliligo. shower. Opo. So wala kasing scientific basis. Wala siyang pag-aaral yung pasma. Parang sa atin lang. Okay. Totoo ba, Doc Erwan, at risk sa carpal tunnel syndrome ang may diabetes? Yes. O, napag-usapan natin kanina. So, totoo yun. Risk factor for carpal tunnel ay yung mga diabetic natin. No? Bakit, Doc? Kasi pwede siyang magkaroon ng, yung nga sabi ko, fluid accumulation dito sa wrist area. Tapos yung hormonal changes, pwede siya mag-cause ng pamamaga at saka ng pagkapal ng ligament. Panghuli, totoo ba, Doc Erwan, mas malala ang sintomas ng carpal tunnel syndrome tuwing gabi? Yes. Madami na nagsasabi na totoo yan. So, according sa mga patients and sa studies, yes. Kasi, ang nangyayari sa gabi, pwede mag-accumulate din yung fluid kagaya dun sa diabetes. So, sumasakit siya kapag kagising sa umaga. Diba? Bukod dun, nagigising siya sa gabi. Ang iba pa, yung posisyon. Diba? Pwede kang makatulog na nakaganito. No? Pwede kang makatulog na nakaganito. Diba? So, hindi mo na. So, ina-advise namin dyan, pwede ding magsuot ng night splint. Yung splint, pinapasuot sa pag matutulog ka na.